Kalayaan, isang salita na may malalim na pinanggalingan. Siguro, hindi natin nabibigyan ng halaga ang salitang ito dahil hindi natin maintindihan ng buo ang mga pangyayari sa nakaraan. Alam na natin ang istorya. Nagtayo ng organisasyon si Andres Bonifacio para matigil ang kalupitan ng mga Espanyol sa Pilipino, na siya namang naging simula sa unti-unting pagbabago hanggang sa tunay na nga nating makamit ang tunay na kalayaan. Pero, natanong mo na ba, saan nga ba nagsimula ang lahat? May tinatawag tayong accounts of the cry, o ang mga records ng history sa kung saan nga ba talaga unang nagsimula ang pinaka-iconic na linyang Ulitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Sa mga accounts na ito, isa si Guillermo Masangkay sa mga nagbigay ng kanyang account na kung ano ba talaga ang mga nangyari. Pero bago ang lahat, sino nga ba si Guillermo? Si Guillermo Masangkay o Guillermo Rafael Masangkay Mendoza ay ipinanganak sa Tondo, Manila noong June 25, 1867. Ang kanyang mga magulang ay sina Domingo at Victoria Rafael, at ang kanyang asawa naman ay si Romana Noriel. He was just the youngest of 4 children. He was just a banker before and became fluent in Spanish and aware of political and social conditions. Sumali siya sa galawang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK sa murang edad na 17 years old. Siya ay naging advisor at counselor din ng Supremo na si Andres Bonifacio. Pumanaw siya sa petsa ng May 30, 1963 at dahil sa kanyang kontribusyon para sa ating bansa, ipinangalan sa kanya ang isang street sa Santa Cruz, Manila. Saan nga ba tungkol ang account ni Guillermo Masangkay? Ito ay tinatawag din na sigaw sa Balintawak. Ayon kay Guillermo Masangkay, si Andres Bonifacio at iba pang pinuno ng Katipunan ay nagtipon sa Balintawak noong August 26, 1896 upang magpasya at pag-usapan kung kailan sila magsisimula ng Revolutionary Rebellion. Ilan sa mga mahahalagang tao doon ay sina Bonifacio, Emilio Jacinto, Teodoro Plata at Pio Valenzuela, as well as other provincial leaders and members. Kaso nga lang, hindi siya umayon sa kanilang inaasahan. Ano ba talaga ang buong storya sa likod nito? Noong Agosto 26, 1896, alas 9 ng umaga, ginanap ang isang pagtitipon o meeting sa bahay ni Apolonio Samson sa Balintawak. Ang layunin ng pagtitipon-tipon na ito ay upang talakayin kung kailan magaganap ang pag-aalsa laban sa pamumuno ng mga Espanyol. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Andres Bonifacio at naging sekretarya naman niya si Emilio Jacinto. Nang pag-usapan na ang kanilang plano tungkol sa pag-aalsa, sina Teodoro Plata, Bricio Pantas at Pio Valenzuela ay tutol sa pagsisimula ng revolusyon ng masyadong maaga. Dahil sa kanilang hindi pagkakasundo, ano nga ba ang ginawa ni Andres? Nang maramdaman ni Andres Bonifacio na matatalo siya sa talakayan, umalis siya sa session hall at nakipag-usap sa mga tao na naghihintay sa labas ng resulta ng pagpupulong ng mga pinuno. Sinabi niya sa mga tao na ang mga pinuno ay nakikipagtalo laban sa pagsisimula ng revolusyon ng maaga at umapela sa kanila sa isang maapoy na talumpati kung saan sinabi niya, Naaalala niyo pa ba ang mga kinahinatnan ng ating mga kababayan na kanilang pinaslang sa bagong bayan? Subukan niyong bumalik sa sarili niyong mga bayan at pagmasdan niyong isa-isa kayong barilin din ng mga Espanyol tulad ng ginawa nila kay Rizal. Hindi niyo ba naiintindihan? Alam na ng kalaban ng ating kilusan at lahat tayo na nandito ay paniguradong nasa linya na sa garote. Kaya kung hindi natin sisimulan ng himagsikan ngayon, uunahan lang tayo ng mga Espanyol. Ano ang gusto niyong mangyari? Sa lahat ng mga pangyayari, ano ang naging sagot ng mga Katipunero? Himagsik!
Sabay-sabay na sigaw ng mga katipunero pabalik. Pagkatapos nito, inanyayahan niya ang lahat ng mga katipunero na ilabas ang kanilang sedula at sinabing, "Pagmasdan niyong maigi ang papel na siyang umaalipin sa inyo. Sa pagpunit nito, sinasabi natin na tayo ay nakawala na sa gapos ng Espanya." Ito na nga ang pangyayaring alam ng kahit sinong Pilipino na nag-aral ng Philippine history. Pero, bakit nga ba kailangan nila gawing ito? Noong huling bahagi ng 1800s, sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila, obligado ang mga Pilipino na magdala ng dokumentong tinatawag na sedula, bilang isang tax certificate at ID. Ang sedula ay sumisimbolo ng kontrol ng Espanya sa mga Pilipino. Para kay Masangkay, ang pagpunit ng sedula ay higit pa sa simpleng pagsira ng papel. Ito ay simbolo ng pagtindig para sa kalayaan at personal na dedikasyon sa laban para sa kasarinlan. Ang kanyang pakikilahok sa aksyong ito ay nakatulong upang hikayatin ang mga ibang Pilipino. Ipinapakita sa kanila na kaya rin nilang lumaban para sa kalayaan. Ang simpleng pagpunit ng sedula ay naging makapangyarihang panawagan para sa pagkakaisa na nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino na sumali sa kilusan at ipaglaban ang kasarinlan ng Pilipinas. Si Guillermo Masangkay ay kasama sa mahalagang sandali na nag-trigger sa revolusyon noong August 23, 1896. Ang pangyayaring ito, na kilala ngayon bilang Cry of Balintawak, ang naging simula ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Kasama ni Andres Bonifacio, tumulong si Masangkay na palakasin ang suporta para sa revolusyon at nagpalaganap ng mensahe upang hikayatin ang mga Pilipino na makibaka para sa kalayaan. Ang pakikibahagi ni Masangkay sa pag-aalsang ito ang nagpatibay sa pundasyon ng kilusang revolusyonaryo sa buong bansa. Kaya't siya ay itinuturing na isang halagang tauhan sa mga unang yugto ng Rebolusyong Pilipino. Ang kanyang dedikasyon ay naging isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas at determinasyon ang mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Ano nga ba ang mapupulot natin na aral dito? Ang kalayaan na nating nararanasan ngayon ay hindi naging madali. Hindi lamang ang mga bayani, ngunit ang mga taong sumama sa movement na ito ang naging dahilan kung bakit natin nakamit ang ating ipinaglalaban noon. We Filipinos are not the brightest. Despite everything, we still have things we disagree on. Turmoil happens even among our countrymen. And that's okay. It's just who we are as people. However, one thing that stood out the most among our national heroes is their resiliency and indomitable passion for pursuing real peace. Without these two, freedom as we know it would have been entirely different today. Kaya, mahalagang pahalagahan natin ang inang bayan. Maging proud ka tuwing ikaw ay natatawag na isang Pilipino. Tayo ay nabubuhay na sa kinabukasan na minsan pinangarap lamang ng mga taong lumaban para sa ating kalayaan ngayon. Maraming pinagdaanan ang Pilipinas at patuloy pa itong makakaranas ng iba't iba pang mga bagay sa mga susunod na taon. Pero sa kabila nito, ano ba ang role natin ngayon bilang isang Pilipino? Magtatapos kami sa isang linya ni Andres Bonifacio sa isang pelikula. Ibinigay ko ang buhay ko para sa inang bayan. Ikaw, anong kaya mong isakripisyo para sa kanya?